Mga kapatid, bago tayo manalangin, hayaan ninyong mangusap muna ako saglit sa inyo mula sa puso ng Diyos. Umupo tayo sandali sa katahimikan, sa gitna ng abalang mundo, at makinig sa tinig ng ating Ama. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, parang naging normal na ang hanapin ang lahat ng bagay na madali, mabilis, at komportable. Ayaw na nating masaktan, mahirapan, o maantala. Gusto natin lahat ay maayos, walang abala, walang sakripisyo. Pero kapatid, ang buhay ay hindi ganun talaga. Hindi tayo pinangakuan ng Diyos ng isang landas na puro aliwalas. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi niya tayo iiwan kailanman. Darating talaga ang mga pagkakataong ang ating pananampalataya ay masusubok. Hindi ito palaging sa pamamagitan ng malalaking pagsubok. Minsan, sa mga pang-araw-araw na sitwasyon, isang trabaho na nakaka-stress, kapitbahay na mahirap pakisamahan, anak na matigas ang ulo, kaibigang nagtraidor o panahon ng paghihintay na tila walang hanggan, doon tayo sinusubok. Hindi ito aksidente, hindi ito walang dahilan. Ito ay mga pagsubok sa ating pananampalataya, sa ating pagmamahal, sa ating pagtitiis, at sa ating katapatan. Hindi laging tungkol sa gaano kalaki ang kaya mong tiisin. Minsan, ito ay tungkol sa kung sino ang nagiging ikaw habang pinagdadaanan mo ito. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatibay ng iyong lakas, kundi tungkol sa paghubog ng iyong puso. Marami sa atin ang nagtatanong, kung mabuti ang Diyos, bakit niya hinahayaan ang hirap? Pero kapatid, mahalaga sa Diyos ang iyong pagbabago higit sa iyong pansamantalang kaginhawahan. Nakikita niya ang kabuuan ng buhay mo, hindi lang ang kasalukuyang yugto. Tulad ng isang matalinong magulang o bihasang magpapanday, alam niya na ang tao na hindi dumadaan sa pagsubok ay mananatiling mahina at hindi handa sa mas malalaking hamon ng buhay. Sa Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 3, sinasabi, "Ituring ninyong kagalakan kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sapagkat alam ninyo na ito'y lumilikha ng pagtitiis." Parang baliktad, di ba? Kagalakan sa gitna ng pagsubok, pero hindi sinasabi ni Santiago na magpakasaya tayo sa sakit. Ang sinasabi niya, unawain natin kung ano ang ginagawa ng pagsubok sa loob natin. Nagbubunga ito ng pagtitiis, ng lakas ng loob, at ng pananampalatayang matibay. Sabi rin sa Kawikaan chapter 17 verse 3, ang apoy ay sumusubok sa pilak at ginto, ngunit ang Diyos ang sumusubok sa puso. Hindi mo mapapadalisay ang ginto sa tubig. Kailangan ito ng apoy. Ganoon din ang puso natin. Ang apoy ng pagsubok ang siyang naglalabas ng ating takot, pride, pagkagapos, at galit para ang Diyos ay makapaghilom at makapagbago sa atin. Minsan kasi kapag may hirap, iniisip natin hindi ito galing sa Diyos. Pero hindi lahat ng masakit ay masama. Minsan, ang akala mong hadlang ay daan pala sa paglago. Minsan, ang akala mong sugat ay imbitasyon para mapalapit sa Diyos. Minsan, ang akala mong sakit ay hinuhugis kang maging tulad ni Kristo. Hindi tayo sinisira ng pagsubok. Tayo'y hinuhubog. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 4, hayaan ninyong mahubog kayo ng pagtitiis upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ibig sabihin, huwag kang tumakbo palayo sa proseso. May layunin ang bawat hirap. Ginagamit ito ng Diyos bilang kasangkapan para palaguin ka. Sa mga unos ng buhay natin, natututo tayong kumapit kay Jesus. Sa mga panahon ng paghihintay, natututo tayong magtiyaga. Sa pagkakanulo, natututo tayong magpatawad. Sa kahinaan, natututo tayong magdepende sa Diyos. Sa apoy,
tayo'y pinadadalisay. Kaya mahalaga ang pananaw natin. Kung iisipin mong sumpa ang bawat hirap, magiging mapait ka. Pero kung makikita mong ito'y pagsasanay, apoy ng pagdadalisay, pagkakataong lumago, makakalakad ka ng may pag-asa kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 12, "Mapalad ang taong nagtitiis sa pagsubok sapagkat kapag siya'y nagtagumpay, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Diyos." May gantimpala ang pagtiis, hindi lang sa langit, kundi pati na rin ngayon. Bawat matagumpay na pagsubok ay nagpapalalim ng iyong pananampalataya, kapayapaan at tiwala sa Diyos. Pero eto ang katotohanan, kapag mainit na ang apoy ng pagsubok, minsan nakakalimutan natin kung sino ang kasama natin sa apoy. Nalulunod tayo sa bakit ako, imbes na magtanong, Panginoon, ano ang tinuturo mo sa akin? Sa ganitong pag-iisip, maaaring hindi natin makita ang magandang kwento na sinusulat ng Diyos sa buhay natin. Ang bawat pagsubok na malalagpasan mo kasama si Jesus ay patutuo ng kanyang kabutihan. Kahit pa halos hindi mo kayanin, kita ng Diyos ang pagtitiis mo. At hindi niya kailanman hahayaang masayang ang sakit mo. Kaya huwag mong kamuhian ang pagsubok. Yakapin mo ang proseso, hayaan mong ang apoy ay magdalisay sa iyo. Hayaan mong ang unos ay dalhin kang mas malapit kay Jesus. Hayaan mong ang hirap ay mag-ugat ng mas matatag na pananampalataya. Sapagkat ang layunin ng Diyos ay hindi lamang ang maging komportable ka, kundi upang maging kawangis ka ng kanyang anak. Kung ang ibig sabihin nito ay dumaan sa lambak, sa apoy, sa paulit-ulit na pagsubok, ayos lang. Dahil hindi ka naglalakad mag-isa. Ang Diyos na sumusubok sa iyo ay siya ring nagpapalakas sa iyo, hinding-hindi ka niya iiwan. Ngayon tayo'y manalangin. Amang mapagpala, Diyos na puno ng habag at awa, lumalapit kami sa iyo ngayong umaga. Salamat dahil hindi ka lang tagapagligtas, kundi tagadalisay rin ng aming puso. Salamat dahil minamahal mo kami ng husto para hindi mo kami hayaang manatili sa dati naming anyo. Kaya kahit sinusubok mo ang aming pananampalataya, nagtitiwala kami na hindi ito para saktan kami, kundi para hubugin kami ayon sa iyong layunin. Panginoon, sa mundong ito na mahal ang kaginhawahan, inaamin kong ilang beses akong tumakbo palayo sa mga hindi komportable. Akala ko kapag maayos ang lahat, nandoon ka. At kapag mahirap ang buhay, iniisip kong malayo ka. Pero ngayon, natutunan kong ikaw ay Diyos ng apoy at unos. Ikaw ay Diyos sa katahimikan at sa bagyo. Nandyan ka sa gitna ng pagsubok. Kaya isinusuko ko ang puso ko sa iyo. Hugasan mo ako, Panginoon. Linisin mo ang aking isipan, ang mga lihim na kasalanan, ang kayabangan, ang pagkamakasarili at ang hindi paniniwala. Tulad ng ginto sa apoy, dalisayin mo ang aking puso hanggang ito'y magpakita ng iyong wangis. Alam ko, Panginoon, hindi mo sinasayang ang mga pagsubok. Hindi ito parusa, kundi mga kasangkapan upang bumunga sa akin ng pasensya, kababaang loob, pagtitiis at pananalig. Kaya huwag mo lang tapusin ang pagsubok, baguhin mo ako habang ako'y nasa loob nito. Kapag dumating ang apoy, tulungan mo akong hindi magreklamo. Huwag kong ikumpara ang buhay ko sa iba. Sa halip, itutok ko ang aking paningin sa iyo, Jesus, ang may akda at tagatapos ng aking pananampalataya. Panginoon, kahit masakit ang puso ko, hayaan mong magpuri pa rin ang aking mga labi. Kahit mahirap ang daan,
itanim mo sa puso ko ang katotohanang ikaw ay mabuti. Tulad ng sinasabi sa Santiago, ang pagsubok sa aking pananampalataya ay nagbubunga ng isang pananalig na hindi basta-basta natitinag. Isang pananalig na kumakapit sa iyo hindi dahil sa mga pagpapala, kundi dahil sa kung sino ka. Hayaan mong ang buhay ko ay maging nakaugat sa iyong salita. Sa 1 Corinto chapter 15 verse 58. Tinawag mo akong maging matatag at laging masigasig sa iyong gawain. Kaya kahit hindi dumarating agad ang sagot, panatilihin mo akong tapat. Kahit parang walang nagbabago, bigyan mo ako ng lakas na manatili. Banal na Espiritu, huwag mong hayaang itayo ko ang pananampalatayang madali lang masira kapag dumating ang bagyo. Turuan mo akong tumayo sa gitna ng unos. Gawin mo akong mananampalataya na hindi lang nagpupuri sa tagumpay, kundi lalo pang kumakapit sa lambak ng kadiliman. Kapag hindi ko na alam ang dahilan ng mga nangyayari, ang una ko sanang takbuhan ay ang iyong mga bisig. Paalalahanan mo ako, Panginoon, na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Sabi mo sa Roma chapter 8 verse 18, ang mga paghihirap ngayon ay hindi maikukumpara sa kaluwalhatiang darating. Kaya Panginoon, huwag mo akong hayaang mapagod sa paggawa ng mabuti. Palakasin mo ang aking loob. Patuloy akong maniniwala, patuloy akong maglilingkod, patuloy akong tatayo. Sabi sa 2 Corinto chapter 13 verse 5, suriin ko ang sarili ko kung tunay akong nasa pananampalataya. Kaya iniimbitahan kita sa bawat sulok ng aking puso. Alisin mo ang hindi kalugod-lugod. Gawin mo akong hindi lang mananampalataya sa salita, kundi sa gawain. Linisin mo ang aking kamay. Gawing mapagpakumbaba ang aking diwa. Turuan mo akong mamuhay ng may integridad, manalangin kahit walang nakakakita, magmahal kahit masakit. Palaguin mo sa akin ang tahimik na lakas na alam kung kanino siya nabibilang. Isang lakas na hindi naghahanap ng palakpak. Isang kagalakan na hindi nakabase sa sitwasyon. Isang kapayapaan na lampas sa pangunawa. Salamat Panginoon dahil hindi mo ako iniiwan sa gitna ng apoy. Salamat dahil ikaw ang ikaapat na kasama sa pugon, ang mahinang tinig sa bagyo, ang pastol sa lambak ng kamatayan. Salamat dahil ang pananampalataya ko ay hindi sa sarili kong lakas, kundi sa iyo na may hawak ng lahat. Pinupuri kita, Jesus. Dinadakila kita sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ako'y nananalangin. Amen. Kung naantig ang puso mo sa panalangin na ito, isulat mo ang Amen sa komento bilang tanda ng pananampalataya. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahiyang sabihin. Ikalulugod naming ipanalangin ka, naway sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus magpakailanman.